Naku po mga kababayan, good news ito para sa mga DDS supporters at bad news ito para sa mga Marcos supporters. Talagang iiyak sila dito mga kababayan. Kasi bakit hindi man lang inimbita itong si PBBM no? Sa may Bocana Bridge dahil pumunta doon ang ambasador ng China. Nako, sabi pa naman ng mga loyalista, ano daw ito? Ah, isa daw sa mga legacy ni PBBM itong Bocana Bridge. Pero bakit ganon mga kababayan? Pinuntahan ito ng Chinese ambassador at hindi man lang inimbita itong si PBBM at mas una niya pang pinuntahan ang mayor ng Davao na si Basti Duterte. Halaka, nako mga kababayan. Talagang magagalit dito itong mga loyalista, itong mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangyayaring ito. So panoorin nyo mga kababayan itong pahayag ni The General's Viewpoint, si General Macanas. Sabi niya dito, BP Sara, Mayor Baste, panalo masaya, PBBM admin, na pornada sa pangyayaring ito. Hala ka mga kababayan. Nako, panoorin nyo ng sabay-sabay. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles. Si Attorney Trixie ito. Sabi niya, someone might say he is saving the diplomatic relations between the two countries after officials of the national government brought us very close to something else. I'd say that a pretty close assessment. Okay. Isinare na Attorney Trixie ang post ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Sabi, look, Mayor Sebastian Duterte welcomes His Excellency Jing Zuan, Q1. I don't know how to pronounce. Q-U-A-N, Q1. His Excellency Jing Q1, Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines on Monday, January 26 in Davao City. Ambassador Juan is in Davao City for a 2-day visit to strengthen bilateral relations and local level cooperation. Ayan o. May pictures sila. Ayan o, may dalawa. picture mga Wow, kababayan no? this is good news. Dahil ang nangyayari sa national po, wala patapangan, pataasan ng ihi, nang dahil sa isang Commodore Tariela na to me, pananaw ko lang ito, hindi niya iginalang, hindi niya inirespeto, ginawa niyang katatawanan ang presidente ng China. Nagturo siya o nagpresent siya sa mga estudyante sa isang university sa Manila. Ang pinakita niyang litrato o image ng Chinese president, meme, yung katatawanan, dinistort ang mukha, basta naging cartoon. And to me, that's disrespectful. Well, kanya-kanyang pananaw. Sabi ni Commodore Tariela, wala siyang ganong, I don't know, wala daw siya ganong intention, hindi niya pinangalanan, whatsoever. Kaya nagreklamo ang Chinese Embassy, kaya nagpro-protesta sila. At yun na, bangayan na. Kasi ang mga senador, nakisaw-saw na rin. 3 senador yan. Nauna si Senator Risa Ontiveros, sinundan ni Senator, sino to? Kiko Pangilinan, ang pinaka-latest. Itong Senator Erwin Tulfo na sabi, lumayas kayo sa Pilipinas kung hindi nyo gusto ang style namin ng demokrasya, yung free speech ko, no ba? Kasi yung ginawa ni Commodore Tariela, that's part of free speech daw. So okay lang sa kanila. But to me, it's not. Hindi maganda ang dating sa akin. Kaya may nag-message sa akin na kaibigan ko nasa US, sabi niya,
Itong mga senador natin, puros lang salita. Kaya ba nilang pakainin ang pamilya ng mga OFWs natin sa China kung sakaling rumesbak ang China? Ganon ang message sa akin ng aking kaibigan sa US. Oh, ganon din ang komento ni Jason sa mga more or less 500,000 OFWs in Hong Kong, Macau, mainland China, baka maapektuhan ang kalagayan nila, kabuhayan kung rumisbak ang China. Sana naman huwag. So, sa gitna ng friksyon sa national, wow, nakakatuwa. At mayroong isang syudad, mayroong isang city mayor na lalong pinagtitibay ang pagkakaibigan. Ako, hindi ako pabor sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Atin talaga yan. Huwag nating pabor. Kaya lang, yung West Philippine Sea is just a part of our relationship. It does not define the whole relationship with China. Number one trading partner natin ang China. Kung awayin mo ng awayin ng China dahil sa West Philippine Sea, paano kung i-cut off ng China yung trade, i-zero trade nila? No more trading between Philippines and China. Sila, superpower sila Kaya nila tayong yung pangangailangan nila sa atin, pwede nilang kunin sa ibang bansa. Tayo, nanghihingalo pa tayo. So, hindi natin kayang awayin ng China ng ganyan na lang dahil lang sa West Philippine Sea. Dapat diplomasya, yung style digong, gusto ko yung style digong. Hindi naman niya it-surrender yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Kailang nakipagkaibigan. So, tingnan nyo, dahil sa pakikipagkaibigan niya, ni Tatay Digong hanggang ngayon, minimintin yung pakikipagkaibigan. Kahit inaaway ng national leaders natin, ang China, ang Chinese ambassador, okay ang tingin niya sa Davao, binisita niya. Di ba ang ganda? Anyway, wais naman ang Chinese Kikita nila, it's more than 2 years nila, baka magbago ang presidente. Alam nila alam nila na pinakamalakas na kandidato si Sara Duterte. Baka pwedeng, sige na lang, pabayaan mo na lang yan si Tariela, pabayaan mo na lang yung Risa Tulfo. Dito na tayo mag-invest sa mga Duterte dahil silang susunod na presidente. Diba? Sana ganyan lang. Isa pa, yung tourism. Napakababa ang tourism, foreign tourist arrival natin. Kaya maganda yung ginawa ng Department of Foreign Affairs natin. Nag-offer sila ng visa-free entry ng Chinese nationals, 14 days. Maganda yun. Para mas maraming mahikayat na Chinese tourist. Kagaya ng 2019. Dahil sa magandang policy ng Tatay Digong natin sa China, 1.7 million ang dumating na Chinese tourists sa Pilipinas. Ang dami. That's the biggest. Ngayon, hindi pa ata umabot ng 200,000 Kunti lang no? Ang klase talaga. Hinihikayat natin na magbisita ang mga Chinese nationals. Tapos, binabastos mo. Inaaway mo. Ginawa mong katatawan ng presidente. Will that attract tourists? I don't know. To me, it's not. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So, ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag ni General Macanas tungkol nga dito sa away ng Pilipinas at China dahil nga daw po ito sa ginawa ni Tariela na tila ba ay pinasiklab niya ang galit ng Chinese ng mga Chinese mga kababayan. At ayun nga, dahil na din dito sa
post ni ang balita ngayon. Ay ano, yung Bukana Bridge. Ayan. So, itong Bukana Bridge mga kabayan, ayan, yung inangkin daw na bilang legacy daw ni Marcos Jr. Kamakailang binisita ng Chinese ambassador. Ayan. Wala man lang dito si si PBBM, mukhang hindi na imbita mga kababayan. So, dahil nga siguro galit yung mga Chinese dito sa ginawa ng bata-bata ni PBBM na si Tariela. Kaya siguro hindi na pinapunta. Hindi man lang hindi man lang pumunta si BBM dito. At mas pinuntahan pa ng Chinese ambassador ay si Mayor Baste Duterte. Ayan. Nagkakahalaga pala to ng 3.1 bilyong tulay ay pinunduhan ng gobyerno ng China sa ilalim ng China Official Development Assistant o DA noong panahon ng Administrasyon Duterte at bahagi ng Davao City Coastal Road na may habang 17.8 kilometro. Ayan. Legacy project ni Marcos Jr. Noong December 4, 2025, personal na inspection ni Pangulong Marcos Jr. ang Bukana Bridge at hayagan itong itinuring bilang bahagi ng mga proyektong tatapusin at iiwan ng kanyang administrasyon bilang pamana sa Davao at mga karatig lugar. Talaga. Ito ay isa sa mga 4 malalaking proyekto ang mga tinatawag naming legacy projects na tatapusin namin sa Davao at sa mga karatig lugar nito. Bagamat nagsimula at pinunduhan ng bansang China ang proyekto sa ilalim ng nakaraang administrasyon, binigyang diin ni Marcos Jr. na ito ay kanyang legasya dahil ang pagtatapos at pagbubukas ng tulay ay magaganap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Di mo na lang binanggit si PRRD, no? So, yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Bakit wala si PBBM dito sa pagpunta ng Chinese ambassador, no? So, galit na siguro talaga ang China, no? So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan.